in a temple made by the hands of men. But surely you will dwell, Lord, in the midst of your people this morning. The tabernacle points us to Jesus, and we were made living temples as we are in Jesus Christ. We worship you this morning, Panginoon, at patuloy po namin kayong sasambahin. Let's give the Lord the best clap of praise. Hallelujah. Minsan pa po nating palakpakan ang ating Panginoong Diyos. Hallelujah. We glorify you, Lord. Lord, Panginoon, maraming salamat po, Panginoon, sa umaga pong ito na pinagkaloob niyo po sa bawat isa, Lord God. May you dwell in our place, Lord, and in our lives, Lord God. Nawa po, Panginoon, ihanda mo po ang puso ng bawat isa. Nawa po, Panginoon, na tanggapin ninyo ang sasambitin, ang aawitin ng aming pong mga labi, Panginoon. Lord God, sa lamang po, Panginoon, namin ipinagkakaloob ang pinakamataas na papuri, pasasalamat at pagsamba. Hallelujah! Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Sama-sama po nating purihin, dakilain ang ating Panginoong Jesus. Tayo po'y umawit ng may galak, ng may pasasalamat sa Kanya.
purihin, pasalamatan. We shout His name and we make our praise, Panginoon. Hallelujah! Glorious, shout it out and glorious, make it louder. Jesus, we shout your name. Jesus, we make your praise glorious. You are My God, you reign forever and ever. How great your name! Your love remains forever and ever. You stay the same. Shout it out if you know He's good. Sing it out, for the Lord is good. We shout it out loud, you are glorious. Let's shout! Glorious. Shout it out and glorious. We make it louder. Jesus, we shout your name. Jesus, we make your praise glorious. You are glorious. You are glorious, Panginoon, at kami ay patuloy na mag-aawitan, Panginoon. My God, you reign forever and ever. How great your name! Your love remains forever and ever. You stay the same. Shout it out if you know He's good. Sing it out, for the Lord is good. We shout it out loud, you are glorious, glorious. We shout it out and glorious. We make it louder. Jesus, we shout your name. Jesus, we make your praise glorious. You are glorious. Let shine Jesus in our lives, Lord, and in this place. Shine, Jesus, you shine for all the world to see. You are glorious. Shine, Jesus, you shine for all the world to
you, Lord. Maraming salamat, Ama. Ikaw lamang ang nararapat na parangalan. Sa'yo lamang namin ibinabalik ang lahat ng papuri namin, Panginoon. Tanggapin mo po, Panginoon, ang sinasambit ng aming pong mga puso. Thank you so much, Lord God. Purihin ka, Panginoon. Purihin ka, Panginoon, sa kalagitnaan na ito, Panginoon. Ikaw ang aming itatanghal. Ikaw ang aming papupurihan, Lord God. Sa'yo ang pinakamataas na papuri, pasalamat at pagsamba, Panginoon. Sa'yo lamang. Ika'y aming itataas at itatanghal sa aming mga buhay. Thousand generations falling down in worship to sing the song of ages to the Lamb. And all have gone before us, and all who will believe will sing the song of ages to the Lamb. Your name is the highest. Your name is the greatest. Your name stands above them all. Oh, thrones and dominions, oh, powers and positions. Your name stands above them all. And the angels cry, holy, all creation cries,
positions. Your name stands above them all. Jesus, your name is the highest. Your name is the greatest. Your name stands above them all. Above all thrones, above all thrones and dominions, all powers and positions. Your name stands above them all, and the angels cry, holy. All creation cries, holy. You are lifted high, holy, holy forever. Hear people sing, holy to the King of Kings. Holy, you will always be. Holy, holy forever. All creation cries, holy. You are lifted high, holy, holy forever. Hear people sing, holy to the King of Kings. Holy, you will always be. Holy, holy forever. You will always be. You will always be. Holy, holy forever. You will always be. Holy, holy forever. You are worthy of it all. You are worthy of it all. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. Come on, church, let's open up our lips. You are worthy of it all. You are worthy of it all. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory.
let incense arise. Day and night, night and day, let incense arise. Day and night, night and day, let incense arise. Day and night, night and day, let incense arise. Day and night, night and day, let incense arise. Day and night, night and day, let incense arise. Day and night, night and day, you are worthy of it all. You are worthy of it all. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. You are worthy of this all, Panginoon. You are worthy of it all. You are worthy of it all. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. For the very last time, ating i-declare na siya'y karapat-dapat sa lahat ng meron tayo. You are worthy of it all. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. You deserve all the glory, all the praises and thanksgiving that is due only to your name, Panginoon. Hallelujah! Purihin ka, Panginoon. Tayo po'y manalangin. Aming Diyos na makapangyarihan sa lahat, You're worthy of it all, O God. Sapagkat ang lahat ay nagmula sa inyo, Panginoon. Ang lahat ng bagay, ang lahat ng meron po kami, ang lahat ng pagpapala na patuloy po naming nararanasan. Ang buhay na ito, Panginoon, ay mula sa inyo. Wala po kaming pagmamayari, Panginoon, at tanging sa inyo po lamang namin nararanasan ang lahat ng ito. Kaya patuloy po kami, Panginoon, na nagpupuri, nagpapasalamat sa inyong kadakilaan, sa inyong kabutihan, sa inyong kabanalan, at sa biyaya na patuloy po naming nararanasan. Salamat po, Panginoon, sa inyong presensya sa bawat araw, na kami, Panginoon, ay inyong sinasamahan sa lahat ng katagumpayan sa aming pong mga buhay. Na anuman po, Panginoon, ang aming kakaharapin, alam po namin na nandyan po kayo. Nandyan po kayo, Panginoon, na kumakalinga po sa bawat isa sa amin. Kaya po sa umagang ito, patuloy po namin, Panginoon, kayong papupurihan. Patuloy po namin kayong pasasalamatan sa bawat panahon at sa gawaing ito. Nawa ang iyong presensya ay patuloy po naming maranasan. Dalangin po namin na ang bawat isa sa amin, Panginoon, ay mapagpala sa gawaing ito. At nawa po na sa aming pagsamba ay tunay pong kayo ay aming nabigyan ng kagalakan
At sa salita niyo, Panginoon, na ihahayag ng aming pong pastor. Patuloy, Panginoon, na samahan niyo po siya, Panginoon, ang lahat po ang mapagpala. Kayo ang maitaas sa aming kalagitan at sa gawain ito sa natatanging pangalan ng aming Panginoong Yesus. Amen and amen. Natin, dako na po tayo sa gagawin po natin pag-aaral ng salita ng Diyos. Ang ating pong pag-aaral ay kukunin po sa dalawang aklat, mula po sa aklat po ng una pong nating pag-aaralan ito pong talata po sa aklat na Nehemiah, and then later on, another topic in 1 Timothy. So dito po sa aklat po ng Nehemiah, chapter 9, verses 32 up to 38, kung kayo po ay makikibukas po sa akin dito, ito po ang ating mababasa. O aming Diyos, napakadakila mong Diyos, kakilakilabot ang iyong kapangyarihan. Tumutupad ka sa iyong kasunduan at mga pangako. Mula pa nang kami sakupin ng mga hari ng Assyria, hanggang ngayon labis ang aming paghihirap. Naghirap ang aming mga hari at pinuno, mga pari, mga propeta at mga ninuno. Ang iyong buong bayan ay dumanas ng kahirapan, kaya't alalahanin mo ang aming pagdurusa. Makatwiran ka sa iyong pagpaparusa sa amin. Naging tapat ka sa kabila ng aming pagkakasala. Ang aming mga ninuno, hari, pinuno at pari ay hindi sumunod sa iyong kautusan. Sinuway nila ang iyong mga utos at babala. Sa gitna ng kasaganaang kanilang tinatamasa, sa ilalim ng mabuting pamamahala ng kanilang mga hari, sa kabila ng malalawak at matatabang lupaing kanilang minana, hindi pa rin sila naglingkod sa iyo at nagsisi sa kanilang mga kasalanan. Ngayon, sa lupaing ito na iyong ipinamana, sa lupaing ito na pagkain ay sagana, kami busabos at alipin. Ang dahilan ay ang aming pagkakasala. Kaya ang nagpapasasa sa ani ng bukid ay mga haring sa aming lumupig. Nasusunod nila anumang gustuhin, pati mga kawan namin inaangkin, o sukdulan na itong hirap namin. And sabi po dito, ang buong pangako po ay pangakong susundin ng kautusan. Dahil dito, kaming sambayan ng Israel ay gumawa ng isang kasulatan ng sinumpang kasunduan. Ito'y lubos na sinang-ayunan at nilagdaan ng aming mga pinuno, mga Levita at mga pari. Diyos po magpala sa pagkakabasa po ng kanyang buhay at banal na salita. Ang ating pong binasa sa aklat po ng Nehemiah ay bahagi po ng isang buong chapter kung saan ang sumulat po niyan o ang nagsasalita po niyan ay walang iba po kundi si Ezra. Si Ezra po ay isang punong saserdote noong panahon po na yon, ano? At nung binasa po iyan, mababasa po natin yan sa Nehemiah chapter 8. Bubuksan ko lamang po dito sa akin pong Biblia, no po, para po ating pong masundan. Dito po sa ating pong pagkakabasa po dyan, ay gumagawa po ng public confession. Bumibigkas po ng panalangin ng paghingi ng kapatawaran si Ezra kasama ng buong bayan ng Israel. At dito po sa Nehemiah chapter 8, no po, sa ginawa po nito na panalangin ni Ezra, binasa po ni Ezra ang buong kautusan. At sa pagkakabasa po ng buong kautusan na yon, ay sinimulan niya po na ipaalala sa bayan ng Israel bakit po ang Panginoon ay pinarusahan sila. At bahagi po ng pagre-renew ng kanilang covenant. Actually po, that's a renewal of covenant. Ano? Bahagi po yan ng tinatawag na pagbapanauli ng kanilang tipan sa Panginoon. At binasa po nyo dyan, yung pong ginawang panalangin ng confession ni Ezra kasama ng bayan ng Israel. At ang huling sabi po diyan na dahil daw po doon magkasama ang buong bayan, ang buong sambayanan ng Israel ay gumagawa ng isang kasulatan ng sinumpaang kasunduan at lahat daw po ay nagkakasundo kasama mga pinuno, mga Levita at mga kaparian na muli silang babalik sa Panginoon. So it's actually a call towards repentance. Tawag po upang ang bayan ng Israel ay manumbalik sa Panginoon. Alam niyo po, karaniwan ho, ito pong mga talatang ito sa sinulat po ni Nehemiah in chapter 8 po dito, no, nung binasa ni Ezra po yung kasulatan. Mababasa po natin dito
na karaniwan po itong ginagamit during times of anniversary. Why is it actually done or used for anniversaries? Because whenever we celebrate anniversaries as churches or as an organization, it's a time to renew your covenant with the Lord, no? Kaya lagi po ninyo naririnig sa akin na kapag halimbawa po nagse-celebrate po tayo ng anniversary kada taon, yung ay renewal ng contract sa Viva Films. Hindi ho. Renewal of contract yon sa Lord, no? Every time you celebrate your anniversary, it is a renewal of your covenant with the Lord. And for this particular year, 2026, ang punong abala ho natin sa ating 18th anniversary ay walang iba kundi si Pastor DM. Kaya pag-pray niyo po siya, no, na ang tong 18th year natin, ako po prente lang, tahimik lang po ako, pero si Pastor DM po magiging punong abala. At yung ating pagdiriwang ng ika-18 anibersaryo ng CJLS ay pagpapanibagong tipan sa Panginoon. It's a covenant renewal. And so one thing that we have to understand this morning is that the title of this sermon is Renewing Our Promise to be God's Church. And what is to become God's Church? For the glory of His name. So nais ko po na sa umaga pong ito, sa pagsisimula na naman ng panibagong buwan, at nasaan na po tayo? Nasa kalahating buwan na po tayo ng 2026. Pwede po ba nating palakpakan ng Panginoon, yung malakas na palakpak sa Diyos na buhay? O kamukha-mukha niya, mega graduate na naman, di ba? Meron na magiging bahagi ng workforce natin. Pero napakabilis ng panahon. Kung iisipin nyo, ngayong buwan na to, ng June, nasa kalahating taon na naman tayo. And so maganda na pag-isipan po natin na magpanauli tayo. Let us renew our promise to God for being His church, and we are going to do so for the glory of His holy name. Now, gusto ko pong ipaalala yung 3 P. Sa tuwinang tayo po ay nagdiriwang. Pwede po ba? May 3 P. Mahilig ang mga Kristiyano daw sa mga 3-pointers. Sabi nila gano'n, pag daw Baptist, 3-pointers. Pag Reform, 5 points. Pag Pentecostal, pointless. Pero 3 P's, no? Ano yung 3 P's natin? Una, pagsamba. Amen? Kaya po tayo naparito ay para sumamba sa Panginoon. Ikalawa, pag tayo po ay naparito, nais po nating alalahanin ang kabutihan ng Panginoon. Amen po ba? Whenever we come together, we remember, pag-alala po natin sa kabutihan ng Panginoon, at bilang pangwakas, whenever we come to worship together, ito ay pagkilala. Pagsamba, pag-alaala, at pagkilala. Dalangin po natin na sa tuwing tayo sumasamba, ito po ang ating pong nasa puso't isipan. Renewing our promise to be God's church for the glory of His name. Why it is important? Whenever we gather together in CJ Ellis Ministry, as we come together to worship, it's always a renewal of our commitment to the living God. Amen? Pagpapanauli po ng ating pong pangako sa Panginoon. And as we gather together, as we renew our commitment to the living God, we do not come in our own strength, we do not come sufficient in ourselves, we do not come mainly because of the beauty of a covenant community. Hindi po tayo naparito just to enjoy the privileges and the blessings, no? We come together to renew our relationship with the Lord. Amen? At alam ho natin, sa isang relasyon, sabihin niyo, sa relasyon, may commitment. Hindi ho pwedeng may relasyon pagkatapos walang commitment, di po ba? Ang bawat isa sa ugnayan sa relasyon ay dapat merong part. May commitment. Ngayon, ano po ang ating commitment whenever we come together to worship the Lord? We come mainly, katulad po ni Ezra, because God is great, God is mighty, awesome, covenant-keeping, loving God who will help us and who will show His love for us through Jesus. What we are doing this morning service is a declaration that we want to be a church. Gusto po natin na tayo po ay isang iglesia, hindi lamang para sa ating mga sarili. Kundi sabihin nyo, kapatid, para ka sa akin, at ikaw ay para sa akin. Yun. We are committed to one another for the wider cause of Christ, dahil hindi lang po CJLS ang body of Christ or part of body of Christ, at maging sa buong daigdig. Kaya mapapansin po ninyo, no, sa mga panahon ng pananalangin natin,
hindi lang yung CJLS ang pinapag-pray natin. Pinapag-pray din natin yung mga local churches at pinapag-pray din natin yung mga persecuted churches all over the world because we are part of the greater kingdom of God. And we are not claiming, ito po ang malinaw mga kapatid we are not claiming to be the only church. We are not also claiming that we are only the perfect church. And we are nor an unchangeable church, but a church as we best understand church to be. Na tayo po ay kalipunan ng mga makasalanan, tinawag sa habag ng Panginoon, at patuloy na binabago ng Diyos. Amen po ba? Kaya wag hong marinig sa inyo, hahanginin ang mga utak ninyo at sasabihin nyo, sa CJLS, perfect kami. Walang ganon. Patawarin kayo ng Diyos. Dahil ang lahat ay nagkakamali at walang perpekto. Tanging Diyos lamang ang perpekto. Amen po ba? At wag kong marinig sa inyo, naku, doon lang kayo sa church namin. Doon kayo maliligtas. Naku, kulto ka pag sinabi mo yan. Dahil ang tanging tagapagligtas ay ang Panginoong Jesucristo. Amen po ba? So what are we doing when we gather together? We renew our promise to God as a church to glorify His name forever. Now, sabi ko po kanina, yun po yung una, no? It's always a time for renewal. We renew our commitment to the Lord whenever we gather together. At sa tuwin na magkakasama po tayo, yun ay pagpapanauli ng ating pong sumpa ng pangako sa Panginoon na tayo ay mananatiling tapat sa Kanya. Amen po ba? Ngayon, bilang isang tunay na iglesia ng Panginoong Jesucristo, ano nga ba ang kalagayan ng isang tunay na iglesia? Tingnan po natin sa aklat po ng unang Timoteo, sa ikatlong kabanata, talatang 14 hanggang 16, 1 Timothy chapter 3, verses 14 up to 16. Ang sabi po dito, ang hiwaga ng ating reliyon, yan po ang ginamit po dito sa Magandang Balita, Biblia. Actually, gusto kong palitan sana na ang hiwaga ng ating pananampalataya, kaya lang yun po ang ginamit niya rendering dito. Ito po sabi sa verse 14 and 15. Umaasa ako magkikita tayo sa lalong madaling panahon. Ito ang sabi ni Apostol Pablo kay Timoteo. Ngunit sinulat ko ang mga ito upang kung hindi man ako makarating agad, ay malaman mo kung ano ang dapat na maging ugali ng mga tao. Saan daw? Sa sambahayan ng Diyos na buhay, sa iglesia, dahaligi, at sa liga ng katotohanan. Sa liwanag ng salita ng Diyos, anong description ni Apostol Pablo sa tunay na iglesia? Ang tunay na iglesia daw ay sambahayan ng Diyos na buhay. Amen po ba? So we are part of God's family. Sambahayan ng Diyos na buhay. At ang sabi po dito, ang iglesia daw ay haligi at saliga ng katotohanan. Amen po ba? Tuloy po natin ang pagbabasa. At ang sabi po dito, hindi maikakaila na napakadakilang hiwaga ng ating reliyon. Yun ang ginamit po ng salita dyan. Pero ang gusto ko sanang gamiting rendering ay hindi maikakaila na napakadakilang hiwaga ng ating pananampalataya. Ano pong sabi po dito? Siya, ang pinatutungkulan po dyan ay ang Panginoong Jesucristo. Siya'y nahayag sa anyong tao, pinatunayang matuwid ng Espiritu, at nakita ng mga anghel, ipinangaral sa mga bansa, pinaniwalaan sa sanlibutan at itinaas sa kaluwalhatian. So nakita po natin dito, ito daw po ang hiwaga ng ating pananampalataya at ipinakita din po rito kung ano ang kalagayan ng tunay na iglesia ng Diyos sa pamamagitan ng Panginoong Jesucristo. Can we give the Lord the best clap of praise? Pwede po ba natin palakpakan ng Panginoon yung malakas na palakpak sa Diyos na buhay? At ngayong umaga pong ito, mayroon lamang po kung 3 bagay na ibabahagi po sa inyo how we can go about renewing our commitment as a church to give glory to God. Ang ating pong commitment sa Panginoon ay mabigyan ng kaluwalhatian ng Diyos sa lahat ng ating ginagawa, lalo pa bilang isang komunidad ng pananampalataya. Amen? We are a community and we would like to give God all the glory. So ang unang-una pong bagay, what then can be done? Ano po yung mga bagay na dapat po nating gawin? The church can do great things for God. Amen? So tingnan nga po ninyo, napakaganda ng picture natin dyan, nung ating anniversary, nung ating 15th anniversary, ng dedication ng ating tingnan nyo yung katabi niya, sabi niya, may magagawa tayo. Totoo? Sino hong naniniwalang mas maraming magagawa kung sama-sama tayo?
Amen. The truth is, the church can do great things for God. And when we're saying about this, what are the three things or what are the wonderful things that we can do for God? First and foremost, number one, by becoming a community of reconciliation. Tayo po ay isang komunidad na tinawag ng Diyos upang magkaroon ng kaayusan, pagkakasundo, at maipagkasundo ang mundo sa Diyos. So ours is a community of reconciliation. Sigaw niyo na malakas, our community is a community of reconciliation. Yan. The church can do great things for God. What is the first thing that we can do to glorify God? By becoming a community of reconciliation. Ano pong ibig sabihin ng reconciliation? Pagkakasundo. Sabi po dito, umaasa akong magkikita tayo sa lalong madaling panahon, ngunit isinulat ko ang mga ito upang hindi man ako makarating agad ay malaman mo kung ano ang dapat na maging ugali ng mga tao. Sa sambahayan ng Diyos na buhay, sa iglesia na haligi at saligan ng katotohanan. So ibig sabihin pala, tayo na nasa loob ng sambahayan ng Diyos, may expectation sa atin. Amen? Hindi ka Kristiyano for no apparent reason. God has an expectation from you. So tingnan po natin itong illustration na to. Unang-una, sabi po dun sa binasa po natin na ang iglesia ang haligi at saligan ng katotohanan. And so we begin to understand that the churches actually stands on a foundation. And that foundation is truth. Ang ating pong tinitindigan, ang pinakatawag dito, pundasyon ng ating pananampalataya at ng iglesyang ito ay katotohanan. Ano po yung mga katotohanan na pinangahawakan po natin? Unang-una po, nakatatag ang iglesia ng Panginoon sa Hebrews chapter 13 verse 20. Anong unang pinananaligan po nating pundasyon ng ating pananampalataya? Una ng pundasyon ay ang Diyos ng kapayapaan. God is the ultimate foundation of the church's truth. Sabi po dito sa Hebrews chapter 13 verse 20, ang Diyos ng kapayapaan ang siyang muling bumuhay sa ating Panginoong Hesus na naging dakilang pastol ng mga tupa dahil sa kanyang dugo na nagpatibay sa walang hanggang tipan. Ang unang pundasyon ng tunay na iglesia, ang sambahayan ng Diyos ay walang iba kundi ang Diyos ng kapayapaan. Can I hear an amen? Kaya dito po, wala po tayong ibang itinataas, wala po tayong ibang sinasamba, maliban sa Panginoong Diyos. Ang ikalawa pong pundasyon, kung saan natatag ang sambahayan ng Diyos, sabi po dito ay ang sa Filipos 4:7, Philippians chapter 4 verse 7. We read, at ang kapayapaan ng Diyos na hindi kayang maunawaan ng tao, ang siyang mag-iingat sa inyong puso at pag-iisip dahil sa inyong pakikipag-isa kay Kristo Jesus. So nakita po natin, God, the God of peace, actually makes a way for us to be at peace with God. And how is that possible? Peace with God is only possible through the Lord Jesus Christ. Can I hear amen? Sabi po dito, ang kapayapaan ng Diyos na hindi kayang maunawaan ng tao, ang siyang mag-iingat sa inyong puso at pag-iisip. Paano po natanggap yung kapayapaan ng Diyos? Dahil sa inyong pakikipag-isa kay Kristo Jesus. Can I hear an amen? So tangi pong si Jesus ang daan, katotohanan at ang buhay, at walang makaparoroon sa Ama kundi sa pamamagitan niya. Ang ikatlong pundasyon po, sabi po dito sa unang Korintos 16 na kabanata, unang talata, 1 Corinthians chapter 15 verse 1. Ano po yon? Mga kapatid, ngayon ipinapaalala ko sa inyo ang magandang balitang ipinangaral ko sa inyo. Iyan ang magandang balitang inyong tinanggap at naging saligan ng inyong pananampalataya. And when you read 1 Corinthians chapter 15 onwards, who then and what then is the good news? The good news is no other than the Lord Jesus Christ. The life, death, and resurrection of the Lord Jesus Christ. Can I hear an amen? So nakita po natin, ang Diyos ng kapayapaan, ang kapayapaan ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo Jesus, at ang magandang balita ng Panginoong Jesus ang tinitindigan po natin bilang foundation of truth. And lastly, we begin to understand that the last foundation is in Matthew chapter 5 verse 9. Ano sabi po dito mga kapatid? Pinagpala ang mga gumagawa ng paraan para sa kapayapaan, sapagkat sila ituturing na mga anak ng Diyos.
ang mga tunay na anak ng Diyos ay mga sugo ng kapayapaan. Amen? Hindi kayo pwedeng sugo ng pag-aalitan. Can I hear an amen? Pakibati nyo ang katabi nyo, peace be with you, peace be with you, peace be with you. No? Dati no, pag yung part na sa part na yun, parang tumatawag ng pusa. O ngayon, dito sa atin, pinapabati ko kayo, peace be with you, shalom. Why? Because true children of God, having been peace with God, nagkaroon na sila ng kapayapaan sa Diyos, ay mga instrumento ng kapayapaan. Amen po ba? Tingnan nyo nga yung katabi nyo, hindi ba maligalig yan? Baka yan na nagiging sanhi ng pag-aalitan, ng mga kaguluhan. Pag pumasok na, ayan na, si riot na tayo. So nakita natin dito, itong ginawa na itong mga pundasyon na to, nakabase lahat sa Panginoon. Ano pong nangyayari kapag nakatindig tayo sa mga bagay na to? Pag nakatindig po yan, titindig po yung mga sandigan, the pillars. At ano pong mangyayari doon sa pillars of truth? Once the pillars of truth have been raised, we begin to pray for peace. You pursue peace with all. You take responsibility, lovingly reprove, nagtatama tayo ng may pagmamahal. At yun namang itinatama, tumatanggap ng pagtatama. Kasi pag lagi kang tama, may tama ka. Di ho ba? Tuloy natin. Humihingi ng kapatawaran at nagpapatawad at minamahal ang ating mga kaaway. Nakita niyo po? So nakalagay po dyan, yung pundasyon, nariyaan, doon magtitindig ang haligi. Anong mangyayari sa mga haligi? Kapag yan ay naitatag, anong mangyayari? Nananalangin ka para sa kapayapaan. Ikaw ay nabubuhay ng may kapayapaan sa lahat. May responsibilidad ka. Tumatanggap ka ng pagtatama, nagtatama ka, humihingi ka ng kapatawaran, nagpapatawad ka, at mahal mo ang iyong mga kaaway. Ano nangyayari? We then become a community of reconciliation. Amen? Sa ilang panahon na pamamalagi nyo dito sa CJLS, nagkaroon na ba ng intriga dito? Nagka-intrigahan na ba, Sister Winnie? Meron na bang kumalat na chismisan dito? Dahil kung meron, sabi niyo sa akin, uutasin ko buhay niya. Hindi pwede dito yung mga chismis-chismisan, yung mga sigalutan. Bakit? We have learned to become a community of reconciliation. Why? If you are at peace with God, you will definitely be at peace with others. Amen? Yung taong merong kapayapaan sa Panginoon, payapa din sa kanyang kapwa. Can I hear an amen? Pwede po ba natin palakpakan ng Panginoon? Yung malakas na palakpak sa Diyos sa buhay. Kaya, yan po, nakita po natin dito. Nakatindig sa mga katotohanan na to, titindig yung mga haligi ng katotohanan, anong mangyayari? Magiging komunidad tayo ng kapayapaan. We become a community of reconciliation. Sabi nga, di ba po sa aklat ng unang Juan, paano mo masasabing mahal mo ang Diyos na hindi mo nakikita kung yung kapatid mo na nakikita ay hindi mo mahal? Tama ba? Kaya yung nagsasabing, I love Jesus, pero galit kay sister or kay brother, hindi totoong nagmamahal yun. Lip service lang yun. Kaya sabi niyo sa katabi niyo, kapatid, I love you with the love of the Lord. Bakit yung iba parang hindi makatingin? Di ba nakita ninyo? Ano sabi ulit yan? The first thing is becoming a community of reconciliation. So yun yung una po natin para po natin maluwalhati ang Panginoon. Ikalawa po, mabilis lamang po ito. The Church of God can do great things for God. How? We can do great things for God by testifying, by becoming a witnessing community. Ayan, napapanahon ng mga testigo ngayon, di ba? At hindi ko na naman alam kung anong mangyayari sa araw ng bukas. Dahil kada na lamang simula ng linggo, may bagong episode sa Senetflix, no? Di ko na naman alam kung ano mangyayari sa araw ng bukas. Napapanahon. May nagsasabi, yung 18 kasama ng abogado nila ay talagang kapanipaniwala. At meron naman nagsasabing, hindi kapanipaniwala. Bahala na kayo kung anong papaniwalaan ninyo. Pero sabi po dito, by becoming a witnessing community. Alam niyo ho ba na napakahalaga? Na maitayo muna yung kredibilidad na nagpapatotoo.
Kasi hindi ho pwedeng yung nagpapatotoo, hindi ka panipaniwala. Para ho maging lehitimo yung nagpapatotoo, katiwa-tiwala sila dapat. And sabi po dito, the church will give glory to God by becoming a witnessing community. Tingnan nyo nga yung katabi nyo. Kapanipaniwala bang testigo yan? O hindi sila maniniwala sa pinagpapatotoo niyan? Baka sasabi niya, lumapit sa Diyos, siya mismo kaaway ng Diyos. Mga ganon, di ba? Baka mamaya sabihin, bait-baitan lang yan. Di naman totoo mabait yan. Baka yung patotoo natin ay hindi katanggap-tanggap. Pero tingnan po natin, paano po nagiging mabuting patotoo ang iglesia? Sabi po dito, binasa po natin sa verse 16, hindi maikakailaan niya na napakadakilang hiwaga ng ating pananampalataya. Siya'y nahayag sa anyong tao, walang iba kundi ang Panginoong Jesucristo, pinatunayang matuwid ng Espiritu at nakita ng mga anghel, ipinangaral sa mga bansa, pinaniwalaan sa sanlibutan at itinaas sa kaluwalhatian. Now, simula po nating hati-hatiin, let's continue to, dissect the passage in verse 16. Himay-himayin natin. Una, sabi sa verse 16, in English, beyond all questions, the mystery from which true godliness springs is great. Wala daw hong duda na ano po ang hiwaga ng ating pananampalataya. Anong hiwaga ng ating pananampalataya? The church should testify about that. Dapat po tayong magpatotoo. Alam niyo ho, walang ibang pwedeng makapagpatotoo sa Diyos maliban sa tunay na mga mananampalataya. Amen po ba? Hindi niyo ho aasahan yan kung kani-kanino. The true church serves as a true witness to God's greatness. Ikalawa, sabi po dito, He appeared in the flesh. What should we testify as a church? We should testify of the incarnation of Jesus. Kailangan po nating ipagpatotoo ang pagkakatawang tao ng Panginoong Hesukristo. Amen? Ang buhay ng Panginoong Hesukristo. Ikalawa, sabi po dito, was vindicated by the Spirit. What does it mean when He's vindicated by the Spirit? It was the ministry of Jesus. Ano sabi po sa Gospels? That the Holy Spirit was upon Jesus Christ, how God anointed Jesus of Nazareth, and He went about doing good, preaching the gospel, healing the sick, casting out demons, and bringing the kingdom of God when Jesus was here on earth. Amen po ba? Ipapapansin ko po sa inyo, no? Marami mga simbahan, magaling lang doon sa preaching, teaching. Pero doon sa ministry of deliverance and healing, wala doon. Bakit? Hindi kasi kumikilos sa kapangyarihan ng banal na Espiritu Santo. Kinakailangan ang mga tunay na mananampalataya hindi lamang marunong mangaral ng salita ng Diyos, kundi kinakasangkapan din ng Panginoon sa paggawa ng mga himala ng Panginoon. Ano isang himala? Yung healing. When you pray for the sick, people will be healed. Pero hindi lamang physical healing yun eh. Isa pang magagawa ng tunay na Kristiyano, yung spiritual and emotional healing. So we begin to understand that it's not just about preaching and teaching. Jesus came to heal and to cast people out of evil spirits. So ibig sabihin, preaching, teaching, healing, and deliverance was the ministry of the Lord Jesus Christ. Sabi po dito, was seen by angels. Ano nakita? The life, death, and resurrection of Jesus. He was preached among the nations. Kung ipinangaral ng Panginoong Hesus sa lahat ng mga bansa, yan din ang ating gampanin bilang isang iglesia. Ang ipangaral, ipahayag si Jesus sa lahat, was believed on in the world, pinanampalatayanan sa buong mundo. It is our response, the world's response to our proclamation of the gospel. Alam niyo po, hindi natin kayang pilitin ang mga taong maniwala sa pinapangaral natin. Diyos lamang po makagagawa nun. Pero malaking bagay na yung nangangaral, nakikita sa ating buhay yung ating ipinapangaral. Amen po ba? And that is our witness. And lastly, was taken up in glory. This is our blessed hope na hinihintay natin ang muling pagbabalik ng Panginoong Jesucristo. So ito daw ang hiwaga ng ating pananampalataya na kinakailangang ipagpatotoo ng iglesia, ang pagkakatawang tao ng Panginoong Jesucristo, ang kanyang ministeryo, ang kanyang buhay, kamatayan at muling pagkabuhay, ipahayag sa lahat,
na ang lahat sa mundo ay makapakinig ng mabuting balita ng kaligtasan at naniniwala tayo ng ating mga pagpapagal ay hindi lahat mawawala ng saysay. Amen po ba? Can we give the Lord the best clap of praise? Palakpakan po natin ang Panginoon. And so we see, kung kukuha kayo ng picture, kunin nyo ito ng picture. The church, CJLS should testify about the incarnation of Jesus, the ministry of Jesus. We should testify of the life, death, and resurrection of Jesus. This is our mission to proclaim. The world's response to our proclamation of the gospel is that people should believe and that we are having this blessed hope that those who did their part, they will be blessed by God. Hindi mawawalan po ng saysay ang lahat ng inyong mga pagpapagal. Amen po ba? At bilang pagtatapos po ngayong umaga pong ito, kasi meron akong clincher ngayon, meron akong punchline ngayon tong sermon na to ngayong umagan to. Ikatlo, simple as it may seem, no? The third is this. The biblical, just a found explanation, the biblical church is one that is faithful in going out to fulfill its vocation, ever faithful in proclaiming the message of God that the Lord has entrusted it with. Now, we also begin to understand, if God through Jesus saves through the uttermost completely, then we need to share the gospel. Yan po napakahalaga na gawain at gampanin ng iglesia. Ngayon, pangatlo at pangwakas. The church can do great things for God. Thirdly is this. Hindi po ito kasama dun sa passage, pero idadagdag ko po. The third thing is, by doing good works. Sabihin sa katabi niyo, do good works. Be good. Sabihin niyo, maging mabuti kayo. Hindi kayo gagawa ng kabutihan para kayo maligtas. Ang paggawa ng kabutihan ay tanda na kayo ay ligtas. Amen po ba? Ngayon, tingnan po natin ito at dito na po tayo magtatapos. Ang alam ng marami sa mga Kristiyano, yung Efeso 2, 8 at saka 9. Ephesians chapter 2 verses 8 up to 9. Patungkol po sa gawaing pagliligtas. Totoo naman yan. Sabi ni Apostol Pablo, sapagkat dahil sa kagandahang loob ng Diyos kayo ay naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya. At ito'y kaloob ng Diyos at hindi mula sa inyong sarili. Hindi ito bunga ng inyong mga gawa, kaya't walang may pagmamalakihan sino man. Karaniwan, ang typical na Kuya Rico na born again, alam yung Ephesians chapter 2 verses 8 up to 9. Doon nagtatapos. Pero hindi tinapos yung verse 10. Ano sabi ni Apostol Pablo doon? Kung ano tayo ngayon ay gawa ng at sa pakikipag-isa natin kay Kristo Jesus. Ngayon, bilang mga ligtas na, ano sabi doon? Ay nilikha niya tayo para saan? Sa mabubuting gawa na inihanda niya noong una pa man upang gawin natin. Amen po ba? Naligtas upang gumawa ng mabuti. Hindi tayo gagawa ng mabuti para tayo maligtas. Amen po ba? Sabihin niyo nga sa katabi niyo, gumagawa ka ba ng mabuti? Kasi pag hindi ka gumagawa ng mabuti, ano ka? Malamang ay hindi ka pa ligtas. Dahil ang tunay na ligtas, gagawa ng Amen. May tindahan ka, hindi mo dadayain yung timbangan. Dahil Kristiyano ka na. Tama po ba? Ano sabi kanina doon sa Psalms chapter 37? Ang taong masama pag nanghiram, hindi na binabalik. Pero ang taong matuwid, bukas ang palad sa pagkakaloob. Amen ba? Tingnan nyo katabi niya, masama ka ba? Baka nanghihiram ka, hindi mo binabalik. Ibalik ang mga utang. Ibalik ang mga responsibilidad na kinukuha. Amen, Pastor Ann? Oh, di ba? Di naman tayo nagsabi nun. Ang sabi dito, gagawa ka ng mabuti sapagkat ikaw ay dahil ano? O ngayon, sino man na nasa likod, sino man nasa taas, at lahat na naririto. Ito yung punchline ko ngayong umagan to, bago tayo magtapos. Yung mga Kristiyano, kung minsan, mga purveyors pa ng kasamaan. Kristiyanong naturingan, nagpapakilalang ambassador ni Jesus, pagkatapos ay nanggugulo. Tingnan nga natin kung totoo ito. Ngayon, sabi po, meron po ako dito papabasa sa inyo. Wag ho kayo magugulat sa, alam nyo, sabi ko sa isang professor ko, bago po ako, patapos na tayo eh. Actually, ito na yung last na portion eh. Meron po kaming binabasa ng libro, no? Nabanggit ko yata ito kay Kuya Eric, eh, no?
Meron mga libro na pinapabasa sa amin sa seminaryo. Tapos pag binasa namin, sabi namin sa professor namin, Sir, bakit niya pinapabasa? Sa demonyo yan. Mukhang progresibong ateista yan. Bakit pinababasa mo? Sabi niya ganon, pinapabasa yan sa inyo dahil kung matatag kayo sa pundasyon ninyo, kahit yanigin kayo, hindi kayo matitibag. So para maintindihan ninyo, yung tunay na pananampalataya, di pababasa namin sa inyo yung medyo pangyanig na inyong pananampalataya. Sino rito naniniwalang tunay at totoo yung pananampalataya niya? Kahit yanigin, hindi magigiba? Sigurado kayo? O kayo ang gigiba? Di ba? Yun ang tanong eh. Kahit ba yanigin ang pananampalataya natin, hindi ba tayo magigiba? At alam nyo, ang sabing gano'n, ang magandang struktura daw, maganda, tawag dito, itinetesting no, sa foundation niya. Tingnan po natin ito. Sabi po na isang komentaryo ito, bakit walang moralidad or etika ang pananampalatayang ebangheliko? At ang casing point niya, si Alan Peter Cayetano. Ngayon, siguro nagkataon lang si Alan Peter Cayetano. Pero tingnan po natin, ano ang karaniwang pinananampalatayanan ng maraming Kristiyano? Una po ito, ang kaligtasan o pagpasok sa langit sa pamamagitan lamang ng pananampalataya. At makakamit lang ito sa pamamagitan ng verbal na pagtanggap kay Jesus. Ano laging sinishare ng Christian? Accept Jesus as your Lord and Savior and you will be saved. Parang yung magic word lang yon. Pagkatapos ligtas ka na. Ganun lang ba kadali ang maligtas? Tingnan natin dito. Tuloy po natin dito. So sabi ganon, ang kaligtasan o pagpasok sa langit ay sa pamamagitan lamang ng pananampalataya. Mag-say ka lang ng prayer of acceptance, ligtas ka na. Ikalawa sabi ito, walang papel ang mabubuting gawa sa kaligtasang ito. Kaya nung ginagawa ng maraming Kristiyano, mabait sa loob ng simbahan, magaling umattend ng prayer meeting, pero pag wala sa gawain, walang ya. Bakit? Walang papel ang mabubuting gawa. Basta ako, ligtas na ako. Attend ako ng church, basta yung kabanalan ko, okay na ako. Hindi ibig sabihin nun, nagagawa pa ako ng mabuti. Kasi nga, ang alam lang, Ephesians chapter 2, verses 8 up to 9. Yung verse 10, kinalimutan na. Kaya hindi gumagawa ng mabuti. Kapag pilit mong lahukan ng mabuting gawa ang pananampalataya, mafo-forfeit ang kaligtasan. Takot na marami dyan. Pag gumawa ka, huwag kang gumawa ng mabuti. Hindi ka maliligtas sa pamamagitan ng mabuting gawa. Kaya ka nga gumagawa ng mabuti dahil yon ang problema. Tingnan niyo ulit yung katabi niyo. Gumagawa ba ng mabuti? Pag hindi pa, baka hindi pa ligtas. Kasi nga, ang paggawa ng mabuti ay bunga ng at hindi nagbubunga ng kaligtasan. Tuloy natin to. Ang mahalaga ay kung ano ang nasa loob mo at hindi ang panglabas na gawa mo. Ang nasa loob ay ine-equate sa sinasabi ng bibig. Kung ano tayo nasa loob, lalabas sa bibig. Kung ang bibig ay nagpupuri sa Diyos, subalit ang kamay ay nananakit ng kapwa, ang totoo at tunay ay ang sinasabi ng bibig at nanggagaling sa loob at hindi ginagawa ng kamay. Kita nyo? Hindi pareho yung ginagawa ng kamay sa sinasabi ng bibig. Pwede bang paghiwalay niyan dalawang yan? Ang totoo niyan, kung anong nasa loob, yun ang lalabas. Tuloy natin, sabi po dito, hindi malinaw ang role ng mabuting gawa sa ekonomiya ng pananampalatayang ito. Pwedeng tingnan ito bilang bunga ng kaligtasan, pero hindi siya importante sa pagkakaligtas ng tao. Sa makatwid, pwedeng wala nito at ligtas ka pa rin. Totoo hindi. Yan, kritik yan sa mga Kristiyano. Nagpapakilalang Kristiyano, pwede ka daw ligtas pero wala naman sa gawa. Tuloy po natin dito. Ang kasalanan ay napatawad lang sa direktang paghingi ng tawad sa Diyos at hindi na kailangan ng reparation. Ang mahalaga ay maayos ang relasyon mo sa Diyos kahit marami ka ng sinaktang tao. Ayan, di ba? Attend ng church, lahat nagpe-pray ka, pero ang totoo pala, ang dami na palang nakakatisuran, hindi ka humihingi ng tawad. Bakit? Okay naman kami ng Lord. Hindi pwedeng ganon na okay ka sa Diyos, hindi ka okay sa kapwa mo. Hindi totoo yung hindi ganap ang ganang kaligtasan. Last four before we end.
Ang kaligtasan at pagpasok sa langit, isang espasyo na hiwalay sa material na mundo. Hindi ang mundong ito ang final destiny, kaya hindi importante ang buhay dito. Di ba? Anong gusto lagi ng mga Christian? Pumunta sa langit. Sana nung tinanggap nyo si Jesus, namatay na kayo kaagad. Para pagkatanggap ninyo, langit na kayo. Pero hindi. Bakit nandito pa kayo? Kasi meron pang pinagagawa ang Diyos sa atin. Amen po ba? Amen. Last 3, sabi po dito, gugunawin ang mundong ito at ang mga banal ay dadalhin sa langit. Kaya walang dahilan para i-preserve ang mundong ito. Di ba? O magra-rapture naman, masisira naman ang mundo. Tayo pupunta tayo sa langit, pabayaan natin yan. Ganun ba talaga ang plano ng Diyos na iwanang magunaw ang mundo sa kasalanan? 9, ang pagsama ng mundo ay sign na malapit na dumating si Jesus. Ayan. Para dalhin ang mga banal sa langit. Kaya mas masama ang mundo. Mas okay sa mga born again. Bakit? Mas lalo daw darating si Jesus. Di ibig sabihin nun, hahayaan na lang nating manaig ang kasamaan sa ating mundo. And lastly, sabi dito, ang pagtulong sa pag-aayos at pagpapabuti ng mundo ay pag-delay sa pagdating ni Jesus at sa kaligtasan ng mga banal. Kaya wag na lang tayong gumawa ng kahit ano. Kaya nung sabi nitong kritik na to, nung sabi niyang ganon, ang mga ebangheliko ay isa sa mga reliyon na pabigat sa mundong ito. Sana kunin na sila ni Lord. Diba? Mabigat o hindi, pero totoo, di ba? Purihin ang Panginoon, hindi tayo ganyan sa CJLS. Amen? Dahil ang tunay na Kristiyano, hindi pwedeng okay sa Diyos, tas hindi okay sa kapwa. Tama, mali. At meron tayong tunay talaga na malasakit, hindi lamang sa mga kapatid natin sa pananampalataya, kundi may tunay na malasakit sa lahat at maging sa mundo na ating ginagalawan. Amen po ba? At tingnan ninyo, yung kritik na marami, yung mga born again, parang pang ibang planeta lang, parang pang heaven lang palagi. Hindi. Nilagay tayo ng Lord dito sa mundo para patuloy pa rin tayong gumawa ng kabutihan. Kabutihan hindi para maligtas. Kabutihan dahil tayo ay tunay ng ligtas. Can I hear an amen? Napagpala po ba kayo ngayong umaga pong ito? At alam niyo ho, habang binabasa ko tong kritik na to, sabi ko, totoong-totoo. Hindi siya nagmintis ng kahit kaunti. Ito talaga ang kalagayan ng maraming Kristiyano na nagpapakilalang evangelicals. Okay lang na makasakit, ligtas naman. Hindi kailangan na mabuting gawa. Hindi ka maliligtas doon. Hindi natin sinasabing ang mabuting gawa ang magiging daan sa kaligtasan. Ang paggawa ng kabutihan ay patunay na ikaw ay tunay ng ligtas at binago ka ng Panginoong Jesucristo. Can we give the Lord the best clap of praise? Palakpakan po natin ang Panginoon. How can the church proclaim the glory of God? Transformed lives. Lives that are changed for His glory. And we partake of the goodness of God. Amen? Hindi ho pwede na okay ka sa loob ng simbahan pagkatapos ang iyong relasyon sa kapwa mo ay hindi tama. Hindi pwede, sabi nga, na ang tubig tabang at ang tubig alat ay sabay na dadaloy sa isang daluyan. Posible ba na ang labi na ginagamit sa pagpupuri ay gagamitin din upang manlait at magsalita ng hindi tama? Hindi pwede yon. That's what you call dissonance. Hindi nagkakaroon ng agreement. Dahil ang tunay na Kristiyano, malalaman sa pamamagitan ng kanyang tunay na bunga. Amen po ba mga kapatid? Hindi kayo gagawa ng mabuti para kayo maligtas. Nilikha tayo at niligtas sa paggawa ng mabuti upang tayo gumawa ng mabuti. Tayo pong lahat ay tumayo. At sa ating pong pagkakatayo ngayong umaga pong ito, bago po tayo tuluyang makibahagi sa hapag ng Panginoon, sa ilang saglit po ng katahimikan, habang tayo po'y nakayuko at nakapikit, hilingin po natin sa Panginoon, patuloy tayong baguhin ng Diyos for the glory of His name. Let us pray to the Lord that we become
a community of reconciliation. Dahil sa tayo ay mayroon ng pakikipag-isa at pakikipagkasundo sa Diyos sa pamamagitan ng kanyang anak na si Jesus. Tayo rin ay may kakayahang makipagkasundo sa mga tao sa loob at labas ng iglesia. At ang tunay na patunay na ang Diyos ay buhay ay sa pamamagitan ng mga binagong buhay. Kaya Ama, patuloy po naming hinihiling, baguhin niyo po ang aming puso at ang aming mga isipan. Sa pangalan po ng iyong anak na si Jesus. Kayo po, O Diyos, ang maghari sa buhay ng bawat isa. At linisin kami, Panginoon, sa pamamagitan ng inyong mga salita, sa pamamagitan ng dugo ng Panginoong Hesus. Bigyan niyo po kami ng mga binagong buhay sa pamamagitan ng Panginoong Hesus. Hallelujah, Jesus. Ang puso ko'y dinudulog sa'yo. Nagpapakumbaba, nagsusumamo, paging dapatin niyo po, kayo po ay mamasdan at makaniig kayo, sa inyo ay pumihisan. Ang puso ko'y dinudulog sa inyo, nagpapakumbaba, nagsusumamo, paging dapatin niyo po, kayo po ay mamasdan at makaniig kayo, sa inyo ay pumihisan. Loobin niyo ang buhay ko'y maging banal niyong tahanan, luklukan ng inyong wagas na pagsinta. At daluyan ng walang hanggang mga paburit pagsamba, maghari po kayo ngayon at kailanman. Gawin nating awit panalangin ang awit na to. Sa umagang ito, make this the prayer of your heart as we sing this song to the Lord Jesus and to our God. And sing, ang puso ko'y dinudulog sa inyo, nagpapakumbaba, nagsusumamo, paging dapatin niyo po, kayo po ay mamasdan at makaniig kayo, at sa'yo ay pumihisan. Loobin niyo daluyan, walang hanggang mga paburit pagsamba, mag-ari po kayo ngayon at minsan pa. In our personal way, sing, loobin nyo banal yung tahanan, wagas na pagsinta, daluyan na walang hanggang mga paburit pagsamba. Maghari po kayo, maghari po kayo ngayon at kailanman. Maghari ka, maghari ka, maghari ka, Panginoong Jesus, maghari ka.
Maaari po bang baguhin niyo ang aming mga puso at isipan? Baguhin niyo ang buo naming pagkatao. Kayo ang maghari at kumupkop sa aming buong pagkatao sa pangalan ni Jesus. O minsan pa sabihin natin maghari ka, hallelujah. Maghari ka, Panginoong Jesus. Sa buhay ko, sa buhay ko, sa puso ko, Panginoong Jesus. Loobin mo, Panginoon, loobin niyo ang buhay ko'y maging banal yung tahanan, luglukan ang iyong wagas na pagsinta, at daluyan na walang hanggang mga paburit pagsamba. Maghari po kayo ngayon at now. Lift up your hands and your voice and say, loobin niyo ang buhay ko'y maging banal niyong tahanan, luklukan ng inyong wagas na pagsinta, daluyan ng walang hanggang mga paburing pasamba. Maghari po kayo ngayon at kay maghari po kayo, maghari po kayo ngayon at kailan. Maghari po kayo, maghari po kayo ngayon at kailanman. So many people are religious, but they are not godly. So many people are claiming to be Christians, and yet their lives are not submitted to Jesus. There will come a day, in the day of judgment, that many people will come to you, Lord, and saying, we are your people. We have called on your name. We have preached the gospel. We have done miracles in your name. We've performed miracles in your name. And on that day, you will say to them, and you will cast them out from your presence. And you will say, depart from me. I never knew you, you doers of iniquity. Why? Not everyone who says to me, Lord, Lord, will be saved, but only those who does the will of the Father. Sa umaga pong ito, Panginoon, bago po kami tuluyang makibahagi at tumanggap, Panginoon, ng tinapay na sumisimbolo sa katawan ng Panginoong Hesus at uminom mula sa saro na sumisimbolo sa dugo ng Panginoong Hesus, siyasatin niyo po ang aming mga buhay. Kung ang iglesyang ito, Panginoon, ay nagkukulang, if we are not living your will, your purpose, and we are not glorifying your name, change us, Lord. Change us. For we rather would like to be corrected by you than to live in an illusion that we are your people. Ayaw namin, Panginoong, mapabilang sa mga taong hindi lumalakad sa iyong katwiran at sa iyong kalooban. Maghari ka, Panginoong Jesus, maghari ka sa buhay ko, sa buhay ko, sa puso ko.
Is there anything that you need to surrender to the Lord this morning? Is there anything that you need to give up to God? Come unto Jesus. He will not cast you away. Meron ka bang dapat isuko sa Kanya? May dapat bang baguhin sa'yo? Meron ka pa bang hindi na isusuko sa Kanya? Lumapit tayo sa Panginoon. Hindi niya tayo pagtatabuyan. At Panginoon, ayaw po namin sa biyaya niyo ang mapabilang dun sa mga lalaki at babae na sa mga huling araw ay ipagtatabuyan yung palayo sa iyo. Sapagkat na-deceive sila, nalinlang, na akala nila ligtas sila, pero ang totoo pala ay hindi. Sinusuko po namin sa inyo ang aming buhay. Hindi po namin kailangan ng isang pastor para gawin ito. Malapit kami sa iyo, Panginoon, sa umaga po ito. Yung mga pagmamataas namin, katigasan ng puso, kayabangan, yung pagiging mataas ng pagtingin sa aming mga sarili, yung hindi namin pagiging mapagpatawad, mapagbigay. Hinihingi namin ito lahat ng tawad sa iyo, Panginoon. At patuloy niyo po kaming baguhin. Kung wala po kaming pag-ibig at pagmamahal sa aming kapwa. Kung tingin namin, Panginoon, ay mas mataas kami sa iba, patuloy mo kaming baguhin, Panginoon. At dalangin po namin, mapaging dapatin niyo po kami, Panginoon. Hindi lamang para sa umagang ito, kundi for the rest of our lives, Lord. Change us to become men and women like Jesus. Bago po sa pagpasok po ng mga usherettes, nadala po ang mga elemento ng tinapay at ng saro sa umaga pong ito. Begin to confess to the Lord, Lord, change me. Inaalala po namin ang iyong sakripisyo doon sa krus ng Kalbaryo at dahil sa dugo mong tumigis, may kabayaran ng aming mga kasalanan. May kapatawaran ng aming mga kasalanan, may kagalingan ang aming mga sakit at karamdaman sa pamamagitan ng iyong mga latay. At dahil buhay ka, Panginoong Hesus, babalik ka. At ang babalikan mo, Panginoon, ang iyong mga hinirang. Sa umaga pong ito, papaging dapatin niyo po ang bawat isa. We surrender our lives to you, Lord. Not just in a form of religion, but we want our lives to fully testify. Walhati papurihan ang Ama, ang Anak, niyang mahal ang Espiritu. At ang Espiritong Banal, magpakailanman, purihin siya. Minsan pa naring awitin, hatiin, papurihan, ang Ama, ang Anak, niyang mahal. Ang Espiritong Banal.
Hallelujah. Purihin ka, O Diyos, sa umagang ito, Panginoon. Maraming salamat po sa umagang ito kung saan, Panginoon, patuloy kang nanguna sa aming kalagitnaan at patuloy mong ipinaranas ang iyong banal na Espiritu sa aming kalagitnaan. Panginoon, salamat po, salamat. At minsan pa, Panginoon, patuloy naming pinagpapasalamat ang iyong lingkod na ginamit mo sa aming kalagitnaan. Kung saan, Panginoon, siya po ay naghayag ng iyong banal, na iyong salita, Panginoon, upang kami na narito ay makarinig ng iyong salita, Panginoon. Panginoon, salamat po sa kanyang buhay. Patuloy mo siyang pangunahan at bigyan ng magandang kalusugan sa araw-araw ng kanyang buhay upang patuloy mo siyang magamit pa, hindi lang dito sa CJLS, kundi sa iba pang mga lugar, sa mga bansa pa, na gagamitin mo siya, Panginoon, mightily in the name of Jesus. Panginoon, salamat po sa iyong salita na narinig namin sa araw na ito. Nawa, Panginoon, ang dalangin ko, Panginoon, patuloy kang mangusap sa buhay ng bawat isang narito upang sa araw-araw ng aming buhay, Panginoon, ay maipamuhay namin at kami po ay maging ilaw at asin sa sanlibutan. Magamit mo ang aming mga buhay para sa iyong kaluwalhatian lamang, Panginoon. Panginoon, salamat po, salamat. At dalangin ko rin po, Panginoon, sa iyong mga anak na ginamit mo, sa mga nag-instrumento, sa maawit. Panginoon, ang dalangin ko po, lagay mo sa kanilang mga puso ang eagerness, Panginoon, na patuloy na maglingkod ng may kagalakan upang ikaw ay mapapurihan at maparangalan sa kanilang mga buhay. Kaya naman, Panginoon, pagpalain mo sila, Panginoon, higit sa kanilang iniisip at inaakala, Panginoon, ay kaya mong ibigay, Panginoon. Panginoon, salamat din po sa buhay ng bawat isang naririto na kung saan, Panginoon, inuna ang iyong kaharian at yung kanyang katwiran. Kaya naman, Panginoon, pagpalain mo ang buhay ng bawat isang narito upang sa ganon, Panginoon, patuloy ka nilang pararangalan sa kanilang mga buhay. Panginoon, salamat din po sa aming pong pansamantalang paghihiwalay, sa aming pag-uwi. Patuloy po naming maranasan ang iyong pangunguna, pag-iingat. Ilayo mo kami, Panginoon, sa anumang mga aksidente at kapahamakan. At patuloy mo kaming pagpalain, Panginoon. At muli kaming ibalik, Panginoon, sa araw pa ng panambahan ng may kagalakan at pagnanasang makilala ka pa namin ng mas malalim pa, Panginoon. Muli, Panginoon, sa iyo po namin ibinabalik ang pinakamataas na papuri at pagsamba. Sa pangalan ni Jesus, ang lahat ay magsabi ng Amen and Amen. Taas po natin ang ating mga kamay sa Kanya na makapag-iingat sa inyo upang hindi kayo magkasala at makapaghaharap sa inyo ng walang kapintasan at may malaking kagalakan sa Kanyang kaluwalhatian. Sa isang Diyos na ating tagapagligtas, sa pamamagitan ni Jesucristo na Panginoon natin, sa Kanyang kaluwalhatian, kadakilaan, kapamahalaan at kapangyarihan mula pa noong una, ngayon at magpakailanman. Bilang ministro ng Ebanghelyo, ay binibigkas ko na inyong tanggapin ang pagpapala ng Diyos Ama. Sumainyo ang pag-ibig ng Panginoong Jesucristo at mamalagi kayong tuwina sa kapangyarihan ng banal na Espiritu Santo. Umayo kayong pinagpala at maging pagpapala at inyong ipagpatotoo ang tunay na mensahe ng mabuting balita, ang Panginoong Jesucristo. Ngayon, bukas at magpakailanman at natin magsabi ng Amen at Amen. Pagpalain po kayo ng Lord. God bless you and may you go in peace. God bless you and have a blessed week ahead of you in Jesus' name. God bless.